Ayan. Gumawa ako ng content, parang random question or random parang interview about culture. At ang question ko ay kung ano yung idea nila sa salitang babaylan. Kasi napansin ko na marami sa mga Filipino, lalo na sa mga nasa 20s or mula teenager hanggang nasa 30s na generation ngayon, medyo hindi sila familiar. So ang mga tinanong ko is mga taga dito sa island, and na-surprise ako sa mga sagot nila. May mga nakapagbigay naman ng mga maayos na sagot, pero marami yung medyo nalito sila, which hindi ko sila masisisi dahil hindi naman properly talaga na i-introduce ang kahalagahan ng isang babaylan sa ating kultura. So, panoorin nyo muna kung ano yung mga sinagot nila, and then ipapaliwanag ko dito kung ano ba talaga ang salitang babaylan. Babaylan. Like something na parang language. Parang yun ang naisip ko. Like, lumang alphabet ng mga Pilipino noon. Hindi ko sure. Okay, sige. Thank you. Ang babaylan ay yung mga sinaunang tao, mga ninuno na mga Pilipino na nagpasimuno ng mga ritual. Sila yung mga, kung tawagin ay mga shaman na gumagamot ng mga tao noong unang panahon. Sa tingin mo Spiritual healers. Old ways kung paano mang-heal ng tao. Sa ano natin yan, yung mga faith healer. Pinaniniwalaan dati. Parang guide sila yun. Yan lang. Okay, salamat. Para po sa akin, babaylan, parang sila po yung tawag nito, sila yung mga babae na kinakikitaan ng magandang katangian or good example sa isang particular community. Then parang nung napapanood ko yung mga parang mga documentaries about cultures, parang isa sila sa mga leaders ng tribo or isang community. What is specific kaya leader? Leader Leader ng like tulad ng ano? ng mga kababaihan. Ganun. Thank you. Ano yung pagkakaalam mo sa salitang babaylan? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Babaylan, sa pagkakaintindi at pagkakaalala ko, isa siyang babae ng tribo na nire-respeto. Yung parang kasama ng mga dato, tapos babaylan sila yung nagagawa ng mga, anong tawag doon? Mga dasal. Mga ganon. Okay. Thank you. Anong pagkakaintindi mo sa salitang babaylan? Ang babaylan ay isang parang tribo ng tribo siya na dito lang sa Pilipinas. Tribo yung pagkakaintindi mo sa babaylan. Babaylan. Sige po. Thank you. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Babaylan ay parang more on po siya, spiritual. Isa pong tagahilot ng sakit mo, tagatanggal ng iyong mga masasamang damdamin. Babaylan. Babaylan. Manggagamot. Thank you po. Kaya ano pagkakaintindi nyo sa salitang babaylan? Siya po yung nangunguna sa pagsamba ng mga sinaunang tao. Nangunguna siya sa pagsamba. Kasalukuyan parang siya yung pari, yung madre na nangunguna sa pagsamba. Ayan. Maraming salamat So po. yun, napansin nyo, iba-iba yung kanilang mga sagot. And kung makikita din natin, yung mas nakakatanda, parang sila pa yung may idea kung ano talaga yung babaylan. Yung iba naman na confused sila sa babaylan tsaka baybayin. So syempre, hindi nga sila familiar, hindi rin natin sila masisisi. Kaya gusto ko i-emphasize dito kung ano pa talaga yung babaylan. So ang babaylan, traditional spiritual leader, katulad nga ng babaylan, andyan din yung mga salitang baylan, lalo na kilala yan sa Mindanao. Na isi-share ko na to madalas dito sa ating channel, pero gusto kong i-emphasize ngayon, ang salitang babaylan ay Visayan, known siya sa Visaya or Visayas region. Ang salitang baylan, mas kilala siya sa Mindanao. Mayroon ding balyan, mayroon ding walyan, tapos iba-ibang term. Meron din sa mga spiritual leader sa
bandang north, nandyan yung Mumbaki. May mga makikita din tayong mga salita katulad ng Katalonan, Mamaluyan, Maaram. Madami pa. Actually, napakadami pang ibang possible term doon. Pero ang babaylan ay isang tao o isang spiritual leader ng isang pamayanan noon. Sobrang makapangyarihan ang babaylan pagdating sa influence. Kasi hindi dahil sa political power nito, kundi sa kanyang kaalaman sa kultura, sa spiritual world, sa mga tradition. So, nirespeto ang mga babaylan dahil dito. So nagkakaroon sila ng parang sila yung nagiging doktor, sila rin yung nagiging manghihilot, sila rin yung parang basically sila yung spiritual leader ng isang pamayanan, kaya nagkakaroon sila ng ganong klaseng power, influential power. Kaakibat sila or katandem sila ng isang dato. So yung isang dato, ang dato naman is parang pinaka namumuno sa isang pamayanan. Pero kahit na mas mataas yung sa sinaunang setup kahit mas mataas yung dato, lagi pa rin silang sumasangguni sa mga babaylan pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pagdedesisyon sa pangkalahatan or sitwasyon ng community kung saan sila nabibilang na pamayanan. So, ang mga dato, hindi sila basta-basta magde-decide nang hindi kumukonsulta sa babaylan. At yung babaylan naman ay gumagawa ng consultation din sa mga kanilang mga spirit guides, sa mga abyan, sa mga diwata, kung nararapat ba yung mga ganong klaseng decision na ginagawa nila. Pag sinabi ng mga diwata na hindi dapat or kung ano man lumabas dun sa mga divination or oracle session na ginawa ng babaylan or pagkukonsulta between yun nga sa mga diwata na kanilang pinaniniwalaan bilang bahagi ng kultura at tradisyon, yun ang susundin nila. So, ang babaylan ang mediator ng spiritual na mundo at mundo ng tao. So sila yung na magpapanatili ng balanse ng mundo ng mga tao at ng kalikasan. So ganun kahalaga ang babaylan noon. At ang babaylan ang nangunguna or namumuno sa ritual. At ang mga babaylan din ang pinaka culture bearer, kasi sila yung nakakaalam ng mga seremonya, ng mga sayaw, ng mga mitolohiya. Talagang natural sa babaylan na nalalaman ito dahil doon umiikot ang kanyang buhay. And ang babaylan nga pala, hindi lang siya, ulitin ko naman na-mention ko noon, hindi lang siya naka-design or hindi lang para sa mga babae. Although marami ang mga babae noon, pero hindi lang sila ang kinoconsider or pwedeng maging babaylan. Kung talagang tinawag ang isang lalaki na maging babaylan, pwede rin yon. Tapos, kailangan pag isa kang straight na lalaki or talagang lalaki ka, kailangan alam mo yung pinaka essence din ng parang feminine side mo. Kaya nga ang mga babaylan na lalaki ay nagsusuot din or may karapatan din na magsuot ng mga accessories ng mga pambabae. Hindi nangangahulugan na isa silang gay person. Pero, speaking of gay, may mga ilang tribo din sa Pilipinas na kapag isa kang gay, tapos naging babaylan ka, may mga ilang tribe dito na talagang nakikita ka as a powerful babaylan kasi present na sa'yo by default yung duality. Alam mo na yung pakiramdam ng isang yung feminine side mo, at syempre born or biologically male ka, so mas nakikita nila yung power kumbaga ng both male and female or feminine and masculine energy. So napakalawak ng responsibilidad ng mga babaylan at napakalaki ng ambag sa ating kultura sa pagpapanatili ng kaayusan between spiritual world at ng physical world. Sila kasi ang nag-heal, sila ang mananambal, sila ang mga manghihilot, sila ang psychologist ng unang panahon. Ngayon kasi meron ng mga manghihilot pero hindi babaylan. Pero dati ang mga babaylan ang parang takbuhan ng lahat, pati sa pagpapayo, pati sa mga yung mga original oracle reader, sila talaga yung mga itinuturing na makakapangyarihan, hindi lamang sa spiritual sense but also sa pagdating sa kultura. So yun lang mga Malaya, I hope kahit papaano ay nabigyan natin ng justice yung ibig sabihin ng babaylan. Gusto kong gumawa naman gatong content minsan
na parang mga magi-interview ng mga tao para maipaliwanag ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin nun. For sure, marami pang mga kaalaman at mga impormasyon tungkol sa Babaylan, pero yun yung ilan sa mga importanteng bagay na gusto kong ipahatid or iparating dito sa video na to. At ang mga Babaylan, may mga traditions yan na pinafollow. Yung traditionalhan na klase ng Babaylan, hindi yung mga contemporary Babaylan. Yung when I say traditional, may specific tradition na ipinapasa mula sa mga elder Babaylan or mula sa kinabibilangan na kultura or pamayanan. Ayun lang mga Malaya, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Bye!